Hi guys! Magandang gabi. Ayan, welcome back dito sa Gandara sa YouTube channel for Showbiz Update. Kamusta po kayo? Kamusta ang maghapon niya? Good evening, good evening. Yung iba pa na scroll sa kanila pong feed, baka may bagong update sa Kimpaw. Merong sasabi na, aba, medyo madamat ngayong araw. Pero hindi. Maraming ganaps po ang Kimpaw. Huwag kayong mag-alala, busog na busog kayo sa mga ayuda. Hindi naman madamot ang Kimpaw pagdating sa ayuda. Ayan, kasama po tayo sa life journey ng Kimpaw. Even, napaka-private ng relationship nila. Abay, meron pong special na place ang fandom sa kanila. Ha? Wag kayong bawas-bawasan ng pagiging tampororot. Wag ganon. Anyway, ang dami kayang ayuda. Yes. Pero siguro may kinalaman din sa malungkot ngayon si Kim Chu. Ayan nga, pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Anyway, andito na naman nga akong muli nagbabalik upang magatid sa inyo ng latest update at fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, so ito yung sinasabi ko sa inyo, baka may kinalaman nga yung pagiging malungkot ni Kimi dahil nawalan din po siya ng mahal sa buhay. Mahal sa buhay. So, sa mga taong tinuturing na niyang pamilya na talaga namang nasa puso po niya. Yan. And hindi may iwasan yan na maapektuhan kahit papaano. So, yun guys, pag-usapan nga natin ito. And of course, patungkol naman eto nga sa ganap ng Kimpaw. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para maging updated ka at ma-notify ka tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. So, eto nga, wag na nating patagalin pa. Nagdadalamhati si Kimi guys. Napakalungkot na balita. Ayan. Grabe. So, nasa lawas pa naman si Kim Chiu ngayon. So, sa pag-sure, ay mahirap para kay Kimi ang pagtatrabaho ngayon na syempre ang umiti na meron siya syempre na ano kalungkutan na nadarama. Ang hirap din po noon. So, hugs Kimi and eto nga sabi niya dito, Mother Mek, nagulat ako sa balita. Nakakabigla, nakakapanghina. Mother Mek, maraming salamat sa kabutihan mo, pagmamahal at sa walang sawang pagsuporta through the years. May you rest in paradise. I love you so much, Mother Mek. Maraming salamat. So, ayan, bakit gano'n? Nadadala ako dun sa message ni Kim. Naluluha din ako. Parang damang-dama ko. Abang sinusulat niya to, siguro may kasama talagang kasabay ang kanyang mga luha na pumapatak. Napakalungkot siguro talaga ni Kim Chu. Ayan, nanghihina siya, kaya kahit binabasa lang natin, tayo po'y nadadala. So, true kayo dyan, talagang, habang binabasa ko tong sulat ni Kim Chu, naiiyak ako. So, ayun, siguro talagang nanghihina nga si Kimi. So, I hope na okay po siya, maayos po yung yung pagtatrabaho niya. Ayan. Always take care, Kimi, ha? Mag-ingat palagi. Ayan. Ang dami nagmamahal sa inyong dalawa ni Paolo. And hugs, Kimi. So, another loss na naman for Kim Chu. Ayan, malapit sa puso niya. Tinuturing na rin yung pamilya. Kaya for sure, mabigat din po yan para kay Kim Chu. Anyway, andito lang kami para, nasa likod mo lang kami parati, Kim Chu. Huwag kang manghihina parati. Kaming nandito lang para suportahan ka, para damayan ka. Anyway, sa pamilya, lahat na nagmamahal kay Mama Mek, ayan, ng condolence po. Nakikiramay po ang Kim Pao fans. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa event ng Kim Pao. So, agaw pansin pa rin po ang Kim Pao. Ayan, ang ganda ni Kim Chu ay kumikinang. Ang kagwapuhan ni Paolo Avellino ay talaga namang
Ang layo pa lang, ang pogi, ang bang-bango, ganyan. Mapapatili ka talaga sa sobra naman talagang kagapuhan yan. Lord, pahingi po ng isa pang Paula Avellino. Charot. Anyway, ayun nga. Pinapangiti ko lang kayo kasi for sure ay parang pati kayo biglang bumigat yung dibdib sa nabasang sa pagkakasulat ni Kim Chu nung mabasa nyo. Mabigat sa dibdib. Anyway, ayan, pinapatawa ko nga lang kayo. Pero sa true, pero totoo, na naagaw pansin talaga ang Kim Pao dito po sa Manila International Film Festival. Ayan, at kasama rin po ng Kim Pao si Liza and si Kimi. Talaga naman ay hindi po magpapahuli ang beauty. Ayan, parang magkasing edad lang sila ni Liza. Si Liza parang nag-mature yung itsura niya. Si Kimi naman, abay, nakakahangay pabata naman talaga. Guys, hindi ako nagkukumpara ha. Parehas po silang maganda. Beauty and Brain. Ayan. So, for sure, masayang-masaya si Kimi na makasama dyan si Liza. Ayan, di ba? Nakakatuwa, magkakasama po sila. And litaw na litaw din. Yung ganda talaga ni Kim Chiu. Anyway, dumako naman tayo dito sa komento ni Madam Day Rodriguez. OMG, nung makita ko yung comment nyo, grabe Hans, sumakit ang ulo ko agad-agad. Apakahaba. So, i-zoom ko na naman po ito dahil hindi ko na yan makikita. Apakalinaw kasi nung mata natin eh. Sana all talaga ay mayroon pong malinaw na mata. So, ito nga sabi ni Madam Day Rodriguez, morning, Miss Gandara. May nabasa ako sa FB na sinabi ng basher na bakit kinuha si Kim ng Marisol Academy Award night o hindi naman daw magaling mag-English at bobo daw. Grabe naman makaubob. Grabe naman makaubob yun. Baka mas ubob siya para questionin yun. Grabihan yun. Mas magaling ka pa. Mas magaling pa siya. Grabihan. So, eto. Napaisip ako, Gandara. Parang nabubuking ko na kung sino itong nag-uubos. Ano ba nga? Nag-uutos pala, ayan. O, di ba napakalinaw ng mata? Grabihan yon. Nag-uutos na siraan ng siraan si Kim. Kaya, ang sabi ko sa comment ko, ngayon, alam ko na kung sino ang nag-uutos sa kanila ng kanyan. Yon, at nagbabayad talaga siya para gawin yon. Meron din kasi akong nababasa na isang artista inalis sa ASAP dahil nagrereklamo daw na bakit daw siya ay ang baba ng TF, hindi kagaya nila Kim na malaki ang TF. At isa pa, maraming galeta na kasamahan sa ASAP kasi daw sinisiraan ng babaeng ito. Kaya sabi ko, ngayon alam ko na kung sino ang nag-uutos sa inyong mga bashers kayo. Ang reyna ng mga anay. Gagawin niya ang lahat para masiraan si Kim. Sabi ko nga, tapos na ang pagpapanggap. Mga papanggap niya, bukelya na siya. Kaya hindi umaangat ang career niya, lalo ngayon na masyadong sikat na ang Kim Pawa. Sabi pa, bastos daw ang mga fans ni Prinsesa, wala daw respeto kay MJ. Tayo pa ngayon ang bastos tayo pa ngayon ang bastos. Sabi ko nga, ang mga Kim Pao, mga edukada at malaki ang respeto kay MJ. Sabi ko, kung sino man ang nag-uutos sa kanila na edukada at may diploma daw, iyon ay talo pa niya ang walang pinag-aralan ng dahil sa lalaki lang. Pinapababa niya ang pagkatao niya. Hindi yan titigil hanggat hindi niya napapapagsak si Kim. Malabo namang mangyari, sabi ko. Sabi ko nga, bahala na si Lord sa kanya. Siya ang ibabagsak at makakarma kung hindi siya titigil ang marumi niyang hangarin sa napakabuti at napakabait ni Kimi. So, ayan guys, siya na kayo. Medyo malabo na kasi talaga yung dating sa akin dito. Nung comment, I mean, hindi ko mabasa na maayos. Pero yun nga, so,
Hindi naman po ako pabores. Allergy po ako dyan sa pagbibintang-bintang-bintang na yan. Ako, allergy po talaga ako. Guys, sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, ayaw ko po makisala sa mga bintang serye na yan. Yes, and yan po ang paulit-ulit kong sinasabi. Kaya ito tinalakay ko ngayon, binasa ko ngayon, para ipabatid sa lahat na sana tigilan at wag na tayo makisali sa bintang-bintang na yan. Kung may kutob po kayo, sarilinin muna, sarilinin na lang. Ayan. Ginawa rin sa akin yan na pinagbibintangan ako at hindi ko yun gusto. So, of course, hindi rin naman tayo sure sa mga sinasabi natin, pambibintang yon at masakit yon sa kanila. Kaya guys, sana naman tigilan po natin yan. Pero hindi ako galit ha, paalala lang. Kasi ayaw ko pong maging toxic yung fandom. Yes, kung sakasakali, kung maaari pala, wag po tayong makisali sa mga toxic fandom. Ayan, dapat tayo po ay maging huwaran. Anyway, about naman sa sinasabi ninyo, doon ako sa sinasabi nyo, binabastos ng fans si MJ. Anong ibig nilang sabihin doon? Binabastos sa salita, sa gawa, binabara ba si MJ para sabing binabastos, ganyan. Parang wala naman. Lahat naman ata natutuwa kay MJ. Lahat ng mga Kim Pao fans natutuwa kay MJ. So, ano yung pangbabastos doon? No? Doon lang, nakakatawa sila sa part na yon, mga mema lang. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Paalala ko po ulit ha, tayo po'y umiwas dyan sa mga bintang-bintang na yan. Tayo po ay sa umibaba sa sa landas ng mga toxic na tao. Ayan, o ilayo natin ang phantom sa toxicity. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.